Guys, nandito ako sa garden. O, tingnan mo. O, diba? O, nagsasunbathing ako ng walang araw. Ayun. Yapusto iki baldomina. Basiyado. Pukusir o hinspong. He? Yapusto dai ike. Beldusiya di enggang chu. Unskul. Dumuyay unskul. Tang ina nyo. Lahat ng sinasabi nyo, naiintindihan ko. Ginagawa nyo lang akong tanga. Pukusir o hinspong. Ito, matanda ka na. Utak, iyot ka pa rin. Sana yung wallet mo mawala nang wala nang bumalik. Kapal ang mga mukha nyo. Pusto iki. Basiyahon. Pusto duhin. Utot. Utot nyo. Gaya ng ganito oh. Binigyan ako ng ang ganda ng salamin na in-order ko. Tapos launan yung salamin ko. Wala nang kwenta sa mundo. Imagine nagpa-ano ako ng mata, pasukat. Tapos 4,600 ang salamin. Pagkaraan ng isang linggo, natulog lang ako sa kwarto ko, iba na yung salamin na sa akin. Tapos nung pumunta ako doon, nagreklamo, alam mo kung ano sabi niya? Sabi niya, akin na, hawakan ko yung glass, hawakan ko, i-a-adjust ko. Paano may a-adjust yun? Ano yun? Susukatan mo yung mata, a-adjustin mo? Gago, pinagluluko nyo lang ako sa country yung ginagawang tanga. Kukuhaan ng pera, tapos, alam mo, binibigyan nyo ako ng bayarin na hindi naman dapat bayaran, hindi naman bill ko, binibigay nyo sa akin bayarin. Para lang mangudngod ako sa walang pera. Wala na akong pera, tatawagin nyo akong gold digger. Saan? Saan yung gold? Tae, yung igit dyan na kailangan kong linisin kasi madumi. Kapal ang mga mukha nitong mga hinayop na to. Alam mo kung sinong makatawag sa akin ng gold digger. Ang daming gold digger sa country nyo. Isa-isahin nyo yung mga gurang ng asawa. Amoy kabaong. Yun. Ayun, yun yung gold digger. Ayun, nyo. Isa-isahin nyo at ipalabas nyo. Total naman katuwaan nyo. Ipakita yung private na katawan ng isang tao at di armiyasyo. Di miyasyo Dahil bahon kan ikipo rabat. Libat nyo. Wala akong pakialam kung wala akong makuhang discount kasi sa totoo lang, pag mamili ako sa supermarket dati para maubos ang pera ko, alam nyo ba kung anong ginagawa nyo? Dinodoble nyo ang presyo. Tapos may plus pa yan kung paano nyo kuhaan. Tapos pag nagreklamo ako, alam nyo kung anong gagawin niya. Ay ganito yan, ganito ang resulta, ito na yun, yan. Pero sa totoo lang, binilang ko, tinutal ko, sobra ako ng 150 more than. Pero dahil nga mudos para mawalan ako ng pera dito, ayun doon kayo nakapokus kung paano nyo ako tanggalan ng pera sa bangko at magmukhang kaawa-awa. Utot nyo, sana pag nag-travel kayo mawala ang wallet nyo. Yung alam mo wala kayong malapitan dahil sa sama ng ugali nyo. Ugaling tae-tae kasi kayo. Pati ako na nag-i-enjoy kahapon, sinisira nyo yung araw ko. Mananahimik kayo saglit at yun mga atake ulit kayo. Bakit? Wala kasi kayong respeto. Kaya kung hindi kayo makakuha ng respeto galing sa ibang country dahil sa mga ugali nyo kung paano nyo ako ganun-ganunin, sana nga mangyari yung alam mo yun, yung binabastos kayo dahil sa kabastusan ng ugali nyo. Alam nyo kung bakit ganito na ako manalita ngayon? Dahil yan sa maraming taon kung paano nyo ako binastos-bastos na walang respeto kahit sa loob ng bahay. Kinakamera nyo yung katawan ko para ipakita at gawing katawa-tawa. Tapos kailangan may kausap akong Dennis para mabastos nyo ako. Utot nyo. Ako yung taong friendly. Kahit si anong lahi, pwede ako makipagkaibigan. Binabastos yung tao sa country nyo. Samantalang nakakatulong kami magbayad ng buwis. Tapos sino ang nakuha ng benepisyo? Hindi ba kayo ang nag-i-enjoy? Tapos pababayarin nyo kayo ng mga ganito-ganyan. Tapos wag dating ang oras kayo ang nakikinabang. Bakit? Nung nagkaroon ako nung binabayaran ko yung bayaran na yun na kapag nawalan ka ng trabaho, di ba pinahirapan niyo ako ng pera, nahirapan sa mga blanket na yung mga kung ano, tapos wala naman ako nakuha kahit 5 duling. Kaya ngayon, alam ko ba kung wala akong makuhang, alam mo yung early pension na sinasabi, wala akong pakialam guys. Alam mo kung bakit ko pinasok ang pag-YouTube? Para pagdating ng pagtumanda ako makatulong ako sa pamilya ko at sa anak ko.
ayun yung iisipin ko na ganito aasa ka sa kanila. Nako, gigipitin ka niyan pagdating ng oras. Kaya ang resulta niyan ikaw pa rin ang kawawa. Kaya ako, sa tingin nyo, ay smart na ako ngayon. Bakit? Lahat ng naranasan ko sa countering ito na hindi ko naranasan sa Pilipinas. Naging ano na ako ngayon, naging alerto na ako ngayon kung paano kaayusin ang buhay ko. Kaya nakapokus kayo kung paano ako sirain, paano ako kuhaan ng cellphone. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang gawin ang ginawa nyo sa Quickly kung paano ako hilahan ng cellphone. Tandaan nyo, bibidyohan ko kayo. Tandaan nyo yan. Itaga nyo sa tandaan nyo. Sinraining nyo ako sa kadimunyuhan na hindi ako ganito. Alam mo, ako yung tipong tao dati guys na tahimik. Tahimik, hinahayaan ko lang na, alam mo, mag-move away sa mga taong nang iirita sa akin. Pero ngayon, alam mo kung anong naisip ko. Ay, nako, ako, bubisitin. Subukan nyo in public, sisigawan ko na kayo. 2 months na ang ginagawa nyo sa akin pambabasos. Tandaan nyo yan. Nakakainit ng ulo guys kung anong ginagawa. Alam mo yung table namin na, ayun, nandoon sa trailer na, binasag yan. Binasag. Tapos, ang namin, yung payong-payong dyan, na dapat nag-i-enjoy ako dyan umpo sa lamesa dahil may payong. Sinira nila yan. Alam mo na, inis ako, ihagis ko nga dun sa harap ng bahay ng kapitbahay. Dahil bastos sila kung ano-anong ginagawa nilang gulo dito, tapos hindi nila hinuhuli yung dapat hulihin. Tapos alam nila kung anong nangyayari sa buhay ko. Napakasama ng mga ugali ng mga tao dito. Kaya kung makaranas man sa ibang bansa kung paano sipa-sipain, maganda nga yun guys, na sipa-sipain. Alam mo kung bakit? Nakakawalang respeto yung mga yan. Walang respeto alam mo yung mga foreigner sa country nila, binubuli-buli nila kapag hindi marunong mag-Danish o hindi marunong mag-English. Grabe yan. Grabe sa kapwa. Alam mo, may mga mababait, pero alam mo, ano nga sila, alam mo kung anong kwento ng isa? Naku, pagtitripan ka ng buong angkan nila. Hindi sila nahiya gumawa ng gulo pa ulit-ulit. Kala mo kung sinong mga perfecto na, kailangan kasi ganito yan, nagsungit sa BUC talaga. Nagsungit. Nagtatrabaho ako, iniirita nyo ako. Lahat ng daanan ko nandoon kayo nakatambay, wala akong madaanan. Diba? Nagtutulak ako ng Ringo Rings bone na, alam mo yung ano mo, wala nang madaanan dahil nandiyan kayo nakabilandra sa daanan kung saan ako dadaan. Tapos gusto nyo, kausapin ko kayong lahat. Bakit? Ano ba yung trabaho ko? Entertainer? Kapal ang mukha nyo. Sabihin mo, ay, ganito yung nanay ni Jenny, ganito, ganyan. Otot nyo. Tamad ka magmatit yung mga kaik-ikan. Tapos na guys, magsalita ako ng ganyan. Alam mo, pag-iinitan ka niyan. Pag-iinitan ka, magsasalita lang kung ano-ano. Ay, ganito, ganyan, ganito. Ay, alam ko na yung style nyo. Kung paano manira sa akin. Nuknukan kayo ng chismusa. Ayaw nyo ng ginugulo kayo, pero gusto nyo manggulo sa akin na manggulo. Ayun lang guys. Alam mo nyo guys, sa totoo lang yung nangyari sa akin, hindi naman langad sa kaanuhan nyo alam ko na alam nyo rin talaga kung anong nangyayari sa akin dati, kung paano nila ako alam mo yung pinahiya sa mga tao. Alam mo yung gusto kasi nilang palabasin yan na ako masamang tao. Kaso lang hindi nila kayang patunayan na masamang tao ako. Kaya alam mo yung pag nagkwento ako sa pamilya ko dati, naku promise, ano yan, kung saan ako pumunta, doon yan silang lahat. Tapos pagkatapos, ang ending yan, pag hindi yan nakontento, iinisin ka sa salita nila. Akala nila hindi ko naiintindihan ka. Kaya ganito sila, para hindi humaba ang conversation. Ganito ang intro sa'yo. Pag tinanong ka, basiyado, yapusto, daiki. Pusto duhin. Diba? Ganyan yan guys. Magmamang maangan. Hindi kita naiintindihan. Naiintindihan mo ba siya? Para alam mo, ko nun sa isang tao. Kaya minsan nakakawalang gana, no?
na sabihin mo, dapat pag-aralan mo yung salita nila. Mawawalan ka ng gana guys, alam mo kung bakit? Dahil kahit marunong ka, gagawin ka nilang mangmang. Alam mo, minsan, kaya tuloy nangyayari na kapag kausap ko sila, nabablock ako. Alam mo, nagmumukha ka na lang tanga. Dahil alam mo naman kasi na magkamali ka ng grammar, pagtatawanan ka na nila. Kaya alam mo ngayon, iniisip ko, wala naman akong pakialam kung tumawa kayo ng tumawa. Ganyan naman ang papel nyo sa mga sampi dito sa country nyo, ginaganyan-ganyan nyo lang. Kaya marami dyan nagsisikap. Marami guys nagsisikap, marami dyan na natayo sila ng sarili nilang negosyo. Kasi mahirap na makikiano ka, alam mo yung makisiksik ka ng trabaho sa kanila, I promise. Dinaig mo pa ang maraming boss. Ganun ang naranasan ko, maraming boss ang nagdidesisyon sa'yo. Ayun lang guys. Nagkikwento lang ako ng sama ng loob ko. Alam mo kung bakit? Kasi kapag hindi yan tumigil, ganyanin ko ng ganyanin yan para matuto. Bye guys.